6:40 ng umaga, October 29, palapit na ang undas. Habang naglakad ako sa bangketa papunta sa EDSA Cubao, may nadaanan akong babae, mga nasa 30 taong gulang ang edad. Nakadamit siyang pangbiyahe, halatang pupunta ng probinsya. May dala siyang malaking travel bag at may nakasabit pang bag sa likod. Sa harap niya ay isang lalaki, halos kaedaran din niya, naka-short at kulay asul na t-shirt. Napahinto ako dahil sa kuryosidad, halatang may tensyon na namumuo sa pagitan nila. Narinig ko ang babae, galit na sinasabi na hindi siya sasakay dahil van iyon at bus ang gusto niyang sakyan. Sagot naman ng lalaki na wala raw biyahe papunta sa destinasyon ng babae kundi sa van lang. Pilit nitong pinapapasok ang babae sa sasakyan. Sinabi pa ng lalaki na kung ayaw ng babae ay bayaran na lang siya sa paghatid. Doon na tuluyang uminit ang ulo ng babae, sinabing nagtanong lang naman siya kanina kung saan ang sakayan papunta sa pupuntahan niya. Pinapunta lang siya ng lalaki ron at ngayon ay pinipilit pa siyang sumakay. Bus talaga ang gusto niya dahil may dala siyang malalaking bag at napakamahal pa ng sinisingil sa pamasahe. Galit na ang lalaki, pilit pa ring pinapabayad ang babae. Nangyari ito sa kanto ng Benito Street at Aurora Boulevard. Ang lalaki ay isa sa mga tinatawag na caller o taga-tawag ng pasahero at marami silang ganito sa Cubao. Kawawa talaga kung ganitong klase ng tao ang masalubong mo. Sa una, mabait silang kausap, may popa, at parang magalang. Pero kapag hindi ka sumakay, hihingian ka pa rin nila ng bayad sa dahilan na tinulungan ka raw nila. Sa tingin ko, hindi mga lehitimong sakayan ang mga van na ito dahil napakamahal ng singil. Balita ko pa nga, kung biyaheng Bicol, umaabot sa 200 hanggang 300 ang porsyento ng bawat pasahero na napupunta sa mga caller kapag doon kanila dinala at ipinasakay. Hindi tulad sa mga lehitimong terminal gaya ng 5-star, Baliwag Transit o Raymond Bus. Doon ay walang mga caller o tagatawag. Kaya kung magtatanong ka ng sakayan papunta sa Bicol, kadalasan ay hindi ka dadalhin sa Raymond Bus kundi sa mga van, para may kita sila kahit gusto mo naman talaga ay bus. Kapag ayaw mong sumakay, pilit ka pa rin nilang pinapabayaran kahit nagtanong ka lang. Kaya paalala lang, mag-ingat sa ganitong klaseng tao, lalo na kapag palapit ang undas at dagsa ang mga pasahero. Kung nangyari na rin sa inyo ang ganitong sitwasyon sa Cubao, QC, comment nyo sa ibaba.